condolences sa lahat ng taong nagmamahal sa kanya, pero like, diba, hindi naman ako apektado doon. So, but I don't think my presence would be welcome there, so ba't ako makikirami, diba? Thank you very much, Alvin. Good luck. Congratulations to the movie. Thinking about your question, kasi ano yung bagong discoveries eh. And like, at sa tagal ko na gusto niya, parang wala, hindi naman sa wala ka nang natutunan, but like, more of, pag may work na, I just go into work mode eh. So it's just, alam mo, parang medyo automatic na sa akin. Like, hindi madali umarte, of course, but there are a lot of things na habang tumatagal ka, mas madali, mas magagawa mo na to make acting easier for you eh. So, parang, siguro like, helping them like develop habits. Pero like, okay sila eh. They read the script na even before the scenes. So, diba, eventually, once they put the reps in, gagaling din eventually yun talaga. It's all about putting time into the craft lang talaga. Hihirit lang ako po. Konting background lang. Ako po talaga yung ako po yung breadwinner. So, ayan. So, sa batang edad pa po talaga, ako na po talaga yung nagsusupport sa father ko. And hiwalay po kasi yung broken family po kasi ako. So, yung tatay ko, kapatid ko, ako po yung nagsusupport sa kanila. Tapos, hanggang sa sabi ko parang kulang. Hindi, kasi yung Bigo, hindi sapat noon. So, gusto ko din na may talent naman ako, so why not showcase? So, tinry ko pong pumasok sa Viva, and awa ng Diyos, nakapasok naman po. So, ayun po, yun lang po. Yung tatay mo, walang trabaho, tapos ilan yung kapatid mo? Dalawa po kami, and then, syempre, iwalay po sila. So, talagang magkakaanak po siya, yung nanay ko sa iba. So, yung half ko po na mga kapatid, yung nangangailangan lang po talaga. Yun po yung meron po kasi akong kapatid na nag-aaral, nagre-review siya ngayon. Nag-aano siya para mag-take ng licensure exam. Tapos, pag nag-help po ako sa kanya, ayaw ko namang pinapasabi sa mga kapatid ko na baka gano'n. Kasi, yes po, yun, gusto ko lang po talaga na mag-help sa kanya na walang nakakaalam. Kaya na lang naman. Gaano kahirap maging breadwinner tapos ilang taon ka nung nagsimula ng trabaho? Ano na po, 2020 po ako nag-start nun na Panahon ng pandemya? Opo, yung time na yun kasi lagi nasa bahay lang yung mga tao. So yung mga board na mga nandun po yung mga tao sa Bigo. So, ayun pa, nag-start po ako nun. And yung feeling po ng breadwinner, para sa akin, sinusuklian ko lang po kung anong binigay sa akin natin ng tatay ko eh. Kasi, po ako, daddy's girl, papa's girl, kasi mahirap lang kami. So, ayan po, wala pong akong ina-expect na balik sa akin. Ang importante sa akin, kasi matanda na tatay ko, so iniisip ko, bago man lang siya mawala sa mundo, makompleto ko lahat ng pangarap niya para sa akin. Ayun. Ilan taon na ba tatay mo? 70? Oh, tapos, wala na siyang trabaho dahil Opo, sorry, yung ganyan po. Bert, hindi madali para sa isang tatay na makikita nagpapasexy yung anak niyang babae. Anong reaksyon niya sa decision mo? Actually po, my father is a very supportive person. Open-minded po siya. Bago po ako pumasok ng Viva, pinausap ko na po siya. Pero yung kapatid ko po, na lalaki, is against po talaga siya. Pero wala po kasi siyang magawa. Kasi ako po yung nagsusupport sa tatay ko. Your work, diba? Parang, it's before kasi parang yung biggest fear ko was ma-typecast. You know what I mean? But then, like, now, parang hindi na possibility yun with everything that I've done, diba? So, I'm just always thankful for the opportunity to work. So, it's really just, I'm just really thankful and happy for it. So, yun nga, thank you sa Viva, thank you sa lahat ng mga nagbibigay sa aking projects. And
And for my second question, fun question lang. So, di ba kasalo is parang grab share, ganyan. So, sino yung celebrity crush na gusto nyong makasalo sa car and ano yung gagawin nyo? Let's start with Bern. Para sa akin si Alvin pa rin. Kasi kilala ko na siya eh. Alagay namin. Wala, mag-uusap na. Mia. Ko personally, si Ian Veneracion. Sobrang gwapo talaga. And ano ang gagawin mo kay Papa Nia? Depende sa gusto niya. Charot. Alvin. Di joke lang. Guys, medyo weird na sagutin ko to kasi kakilala ko yung mga ipapangalan mo. So ayaw mo na siya sagutin, please. And crush, ayun, ang question ko, kung may makakasalo kang celebrity crush mo sa kotse, sino at ano yung gagawin mo? Wait lang. Madami. Siyempre, madami magaganda sa industriya. I think, Angelina lang. Si Angelica na lang kasi parang hindi masyadong Kasi si Angelica kasi naman kami ng manager tsaka magkakilala naman kami before. So, siya naman. Direct. Nung nakita ka, katabi ka. Yun yung nakakatawa doon kasi hindi ako kilala ng Grab driver. Okay. So parang, kaya rin ako pumayag kasi parang alam mo yun na sense ko na, okay, hindi ako kilala ni Idol. Okay. So sabi ko, go lang kuya, diba? So alam mo, semi-kalmado lang ako na nakahiga sa back with the AirPods. Tapos biglang umupo si ate, tapos pag uupo niya, sumili. Ate na talaga. Gumanon siya ulit, tapos parang bumubulong siya. Tapos yun na, parang kilala ako ni ate. So yun lang, nung sumilip, sabay silang sumilip dalawa. Sabi na lang ako. Nagpa-selfie ba? Oo, after pagbaba, sabi, boss, pag-picture naman yung girlfriend ko. Sige, boss, pagbaba natin. Oo nga. Diba? Anyway, dito tayo sa movie. Si Burns ang madalas mong eksena sa sexy scenes. Diba? Si Burns ba? Both of them. Both of them. So, how would you, anong ginawa mo sa kanila? Ano mo sila pinaligay? Ay, mapapanood nyo naman yan. Sige, sayang pagkulento. Yung ano. So, ano gusto ko ibigay na description kay Burns at kay Mia separate? How are them as leading lady and sa ganun scenes? Hirap sagot nito. Oo, nasagutin mo na. Ano ba naman? Paano ko sila i-differentiate? With Vern kasi mas marami kaming scenes na with lines you know, so Okay. mas nakasama ko rin talaga si Vern kasi parang Mia was my girlfriend here and most of our scenes were either intimate scenes or nag-aaway kami. So, siguro yung scenes ko with Vern is more casual, more relaxed, Okay. and then with the other, it's more intense kasi yun nga, yung condition love scene, parang nag-aaway kami. So, may isang scene kami na nagulat ka pa sa akin nung nag-take tayo. So, yun, yeah, parang napakat si Direk kasi parang nag-aaway kami. Tapos sabi ni Direk, ano mo talaga ha? Parang mag-aaling ka talaga sa kanya. So, yun, nagulat siya to. Tapos, so yun, with Virgo was more relaxed and it was more intense. Pagdating sa paghubad, sino mas matapang sa kanila? How would you, yung pagdating na sana, di ba, yan, di ba meron kayong eksena, di ba, they show their boobs, di ba? Parehas sila eh. So, I don't know paano mo isusukat yung tapang kung parehas naman nilang ginawa, di ba? So, ano yung other measuring factor doon? Wala namang ginawa yung isa na hindi rin ginawa ng isa yun. So, hindi ko masasabi kung sino mas matapang kasi parehas eh. Hindi ka ba nagulat? Sorry? Hindi ka naman nagulat sa tapang nila? Hindi na ako magugulat siguro. Sa tapang ka? Sa tapang ka yata sa... Oo, totoo. Saan? Sa mga tapang doon? Sa mga scenes nyo sa
No, I mean like, hindi ko mag-guess kung paano ko sasagot. How would you explain? Okay na, no problem, Andy. Talaga, Albi Dogman, me asking this question, Albi, nakiramay ka ba nung mamatay si Jeff? Siguro like, that's more of the director's job than mine. Diba? Like, at the end of the day, as long as it's all respectful, diba? Like, with me, I feel like I'm a respectful person naman, and then it's the director who gives us the instructions, and then I just ask, like, okay na ba dun sa gagawin natin, and then we just run through it, diba? So, that's how I do it, diba? So, like, no surprises lang, we stick to the script. A lot of the times, sinasabi nila kayo na bahala, and then I'm like, nah, ayoko nang ganun, like, tell us what to do. So, siguro that's my way of, diba, protecting them. May instruction din ba si Direk na mag-plaster kayo lahat sa mga? Yeah, I mean, I don't know if it's instruction, but we all have class. Okay. Sa lahat naman ng cast, ano yung pinakamahirap na eksena na ipinagawa sa inyo ni Direk na parang nagdalawang isip kayo doon? Or game na game, go lang kayo sa lahat ng universe niyo? Great version. Yun nga, yung umiyak ako. Yun talaga yung pinakamahirap na scene sa akin, na papakita ko sa camera na talagang sobrang in love ako sa tao. Ganun. Yan po yung pinakamahirap sa akin. Sa lahat naman po, okay naman po. So mas nahirapan ako umiyak kaysa sa magbabay? Hindi po yung pag-iyak. Hindi po yung pag-iyak. Kailangan ko po ipakita na kinikilig ako sa kanya. Ito talaga nahirapan. Oo. Ay, hindi po yung iyak. Si Mia. Sa akin naman po, yung nagdalawang isip ako, yung ingungusgod ako ni Alvi sa pader. Sabi ko, paano kung matamaan talaga yung mukha ko sa pader? Ayun lang po. So hindi naman tinabakan? Hindi naman po. Alvi naman is very gentle. Sobrang kami si Alvi. Si Raj. Sa akin naman, wala naman. Wala naman pinagawa sa akin si Direk na nagdalawang isip ako. Feeling ko mas malala pa si Direk Brillante kaysa kay Direk Howard, so wala naman. Sanay na ako. Si Raj kay Alvi. Oh, wala naman. No issues here. Game na game ka sa lahat. Thank you. Thank you. That was Ruben Santiago of Bandera. Up next, we have Trixie Dawes. Parang for me, someone's political views, someone's religious views, hindi yan barrier sa akin para hindi tayo magkatrabaho, diba? Like, just because we don't see eye to eye on some aspects, hindi na ibig sabihin man, hindi na tayo pwede mag-co-work, diba? So, if I'd love to work with him, sana kunin niya ako sa next movie niya. Ito yung last, para sa lahat.